This is unacceptable. Paanong nangyari ito? Galit na tanong ni Don Fernan Sarmiento. Tumayo pa siya mula sa kanyang upuan at hinampas ng malakas ang lamesa. Siya ang may-ari ng pinakatanyag na shipping company buong bansa. Kararating lamang sa kanya ng balita na ang kanyang pinagkakatiwalaang bisi-presidente ay lumipad papunta sa ibang bansa, dala ang malaking pera na galing sa kanilang kumpanya. Lahat ng mga nasa loob ng silid ay natahimik at agad na tumungo. Hindi magawang salubungin ang tingin ng nagpupuos na senyor. Kasalukuyan silang nagmi-meeting noong biglang pumasok ang isang executive ng kumpanya para ipaalam ang balita sa kanila. We learned that he created a ghost company abroad. Doon niya po ipinapadala ang funds galing sa mga nakukuha siya sa kumpanya. He used fake accounts. Shut up. Ani Don Fernan. Itinapon niya ang mga folder na nasa kanyang harapan. Huminga ng malalaim si Don Fernan at pilit na pinakalma ang sarili. Sinapon niya ang kanyang dibdib at muling naupo. Get out, mahinang sabi niya. Nagkatinginan ang mga board members at hindi agad kumilos. Ngunit noong tiningnan sila ng masama ni Don Fernan ay agad silang nagpulasan palabas ng silid. Ito ang inabutan ni Doña Paulina Sarmiento, ang asawa ni Don Fernan. Napansin nito ang asawa na naghahabol ng hininga sa upuan nito. Fernan. Dali-daling lumapit si Paulina kay Fernan. Noong makita niyang namumutla ito ay agad siyang kumuhang tubig at akmang painumin ito ng tubig. Ngunit umungol na ng malakas si Fernan. Diyos ko! Tulungan niyo kami! Ang Don! Sigaw ni Paulina. Maluha-luha na siya at inakap na ang asawa na inaatake na sa puso. Agad na may pumasok na mga kalalakihan sa loob ng silid. Ang mga tauhan ni Fernan. Tinulungan ng mga ito na dalhin si Fernan sa ospital. Abot-abot ang dasal ni Paulina habang nasa ospital na sila at hinihintay ang paglabas ng doktor na kasalukuyang nag-oopera ngayon kay Fernan. Inatake ito sa puso dahil sa matinding emosyon. At mabuti na lamang ay agad na naisugod ito sa ospital. Hindi rin nagtagal ay dumating ang panganay na anak nila sa ospital upang malaman ang nangyari sa ama. What happened to Papa, Mama? Nag-aalalang tanong ni Liza. Ang panganay na anak. Sa edad na 25 ay isa na siyang tanyag na modelo. Sa kanyang tindig pa lamang ay marami na ang humahanga. Hindi maikakaila na isang magandang babae ang panganay ng mga Sarmiento. Hindi ko pa alam, Liza. Nakita ko na lang siyang inaatake sa meeting room nila. Bumuntong hininga ang dalaga at niyakap ang ina na walang tigil sa pag-iyak. Don't worry, Mama. Papa is a strong man. He better be. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung mawawala ang papa niyo. Papa. Nasaan si Papa? Ano nang nangyari kay Papa? Humahangos na tanong ni Lyra, ang bunsong anak na babae ng mga Sarmiento. Hindi kagaya ni Liza, si Lyra ay tahimik na anak nila Paulina. Hindi nito gusto ang makihalubilo sa mga tao. Mas gusto nitong ubusin ang oras sa mga halaman at hayop na mga inaalagaan nito. Ngunit sa kanilang magkapatid ay higit na makakakitaan ng kagandahan si Lyra. Hindi lamang siya mahilig mag-ayos kagaya ng kanyang ate. Umingos si Liza. Bakit ngayon ka lang, Lyra? And what is that smell? Did you even wash yourself before coming here? Maarteng tanong niya. Tinakpan pa niya ang ilong dahil sa hindi ka nais-nais na amoy na nagmumula kay Lyra. Sandaling natigil sa pag-iyak si Lyra at napatingin sa sarili. Kasalukuyan kasi siyang nagpapaanak ng alaga niyang baboy noong malaman niya ang nangyari sa kanyang ama. Mabuti na nga lang at naroon ang kanyang matalik na kaibigan at ito muna ang pumalit sa kanya. Hindi na niya naisip pang maglinis dahil sa labis na pag-aalala. Sorry, At. Nanganak na kasi si Chochay. Naiikot ni Liza ang kanyang mga mata. Magsasalita pa sana ito pero bumukas na ang pinto ng operating room at lumabas ang doktor mula roon. Agad nitong ibinalita na naging ligtas ang ginawa nilang operasyon. Ngunit kasalukuyang nasa komato si Fernan, kaya hindi pa rin nila masasabing ligtas na ito. Oh my God, Fernan! Tangis ni Paulina. Ihahanda na po namin ang magiging silid ni Don Fernan. CJ, Doc. Salamat po. Liza, what should we do? Your papa. I can't lose your papa. Don't worry, Mama.
We will make sure that he will recover. Napatungo si Lira at tahimik na umiyak. Hindi niya mawari ang labis na pag-aalala na nararamdaman niya para sa kanyang ama. Hindi niya rin kakayanin kung may masamang mangyari dito. Dinala na si Don Fernan sa pribadong silid nito. Lalong nahabag at nangamba si Paulina nang makita niya ang estado ng kanyang pinakamamahal na asawa. Hindi mabilang kung ilan ang mga nakakabit na aparato sa katawan nito. Nakabibingi ang tunog ng isang makina na nagpapakita ng tibok ng kanyang puso. Para bang bawat pitik niyon ay bumibilis din ang pagtibok ng kanyang puso. Minabuti namang hindi muna pumasok ng magkapatid sa loob ng silid at kinausap ang sekretarya ni Don Fernan para malaman kung ano ang nangyari dito. Malaki ang nawala sa kumpanya ninyo, Miss Liza. At mahihirapan kayong bawiin iyon hanggat hindi nyo nahuli ang nagnakaw sa inyo, ni George. Kaya siguro inatake sa puso si Papa, malungkot na sabi ni Lira. Napatungo siya at kinagat ang labi. Labis siyang naaawa para sa kanyang ama. Mahal na mahal nito ang kumpanya nila. Aano na po ang ginagawa ng board tungkol doon? Nahuli na ba siya? Sadly, no, pero nagsampa na kami ng kaso at naipasa na rin namin sa ABA ang reklamo. But you need to think of something para mapunan ang nawala sa kumpanya nyo. Dahil kung hindi ay maaring mawala ito sa inyo. Napabuga ng hangin si Liza. Tumango siya rito. Bilang panganay, alam niyang siya ang dapat na pumalit pansamantala sa kanyang ama. Sigurado rin siya na hindi magagawang tumayo bilang chairman ng kumpanya ng kanyang ina dahil labis itong nasasaktan dahil sa nangyari sa kanilang ama. CJ, George. Maraming salamat. Tumungo si George sa kanila at nagpaalam na. Ano na ang gagawin natin ngayon, ate? Umarko ang kilay ni Liza at hinarap ang kapatid. Ano ang gagawin natin? Ikaw. Umuwi ka muna at linisin ang sarili mo. Wala ka rin namang alam sa pagpapatakbo ng negosyo dahil masyado kang abala dyan sa mga alaga mo. Natigilan si Lira. Maluha-luhang tiningnan niya ang nakatatandang kapatid. Lingid sa kaalaman ng karamihan ay hindi maganda ang pakikitungo ni Liza at Paulina kay Lira. Itinuturing ng dalawa si Lira na para bang hindi kaanak ng mga ito. Hindi rin maunawaan ni Lira kung bakit gayong ginagawa naman niyang maging mabuting anak at kapatid. Ang tanging kakampi lamang niya sa kanilang tahanan ay ang kanyang ama. Kaya gano'n na lamang ang pag-iyak niya dahil sa labis na pag-aalala. Gusto ko lang naman makatulong, ate. Then go home. You stink, Lira. Gusto mo bang pati si mama ay atakihin dahil sa baho mo? Napatungo na si Lira at tuluyang napaluha. Tahimik siyang tumango at tumalikod na sa kanyang kapatid. Sinilip niya muna ang kanyang ama mula sa pinto ng silid nito. Pa, babalik po ako. Please. Gumising na po kayo, Lira. Ano pa ba ang hinihintay mo? Iritableng tanong ni Liza. Hindi na sumagot pa si Lira at naglakad na palayo ng silid. Gusto man niyang pumasok at bantayan ang kanyang papa, ay hindi naman talaga kaaya-aya ang kanyang amoy ngayon. Lahat nga ng kanyang nakakasalubong ay napapaiwas sa kanya. Hiling na lamang ni Lira ang mabilis na paggaling ng kanyang ama.